Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi ng mga dayuhan? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bayan? Krimen bang may tuturing ang pagkabayani sa sariling bansa? Ito ang aking kwento. Consumatum est! Sa lugar kung saan walang kalayaan at pinatatakbo ng mga dayuhan, nagkakilala si Teodora Alonso Rialonda at Francisco Mercado, mga magulang ni Pepe. Hindi nagtagal, nagkakilala si Francesco at Teodora at agad niligawan ni Francesco si Teodora at palagi niyang dinadalaw ang dalaga. Teodora, matagal na tayong magkakilala at 5 buwan na kitang nililigawan. Ay gusto sana akong matanong sa'yo. Ano iyon, Francisco? Nais kitang pagkasalan. At mamamanikan ako kasama ng aking kapatid na maharapan. Talaga bang gusto mo kong pakasalan, Francisco? Oo, Teodora, ikaw lang ang aking mahal at gusto makapiling habang buhay. At hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawang magsing-irog at sila ay binayayaan ng 11 anak. Sa isang napaka-perpektong gabi kung saan may isang malaking buwan na nakaagaw sa atensyon ng mga tao, kasabay noon ay isinilang ang isang bata. Ang lahat ay nabigla dahil sa kanyang kaibahan. Siya ay mayroong malaking ulo na malingit na punta sa kanilang bayan. At ang batang ito ay pinangalanang Jose Ocasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda o mas kilala bilang Pepe. Teodora, lalaki ang anak mo. Ito na ang ating anak, Teodora. Si Jose o Pepe ay ang kapitong anak ng mag-asawa. Makalipas ang 3 taon, siya ay tinuruan ni Doña Teodora na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Magaling anak. Ikaw ay matalino. Walang duda, kaya tayo na ay matulog. Makalipas ng maraming buwan sa taon ding iyon, binigyan si Pepe ng pribadong tagapagturo ng kanyang inang si Doña Teodora. Mahusay! Marunong ka nang bumasa at magsulat. Higit pa riyan, ang iyong pagiging alisto sa matematiko at reliyon, sa tingin ko'y wala na akong may daragdag pa sa iyong kaalaman. Pahilig ka nga tunay sa sining, pag-iskultur, pagpipinta at higit sa lahat, pagsusulat, lalo na ang mga tula. Salamat po mga maestro, ngunit ako po ay nababahala sa aking kalaman patungkol sa lingweng Latin at Espanyol. Hindi ko po sila masyadong kabisado. Mag-alalay huwag mong gawin sapagkat sa panahong ito ay sa edad mo ay marami kang mamumukad at marami matututunan. Salamat po ulit, Maestrong Padua. Kailangan nang pumasok sa paralan ng ating anak, Teodora. Hindi pwedeng narito lang siya sa bahay natin palagi. Pero alam mo namang masakitin ang ating anak, mahal. Hayaan mo't masasanay at lalakas din yan. Pasiano! Po! Halika rito! Bakit po, Papa? Ihatid mo yung kapatid mo na si Pepe sa binyan at doon na siya mamalagi at mag-aaral doon. Sige po, Papa.
Kinalaunan ay naglakbay na sina Pasiano at Pepe patungong Binyan, Laguna at matapos ang ilang oras na paglalakbay ay dumating na sila. Si Pepe ay pumasok na sa paaralan na pinamunuan ni Maestro Justiniano Aquino at agarang nagsimula ang kanilang klase. Buenos dias, Ikaw si marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kunti lang po. Kaysa salitang Latin. Hindi rin po. Ikaw si maliit yung bata, maliit pa yung mga lamog. Tunto. O Jose, ay di pala. Uy, Chonggo! 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 Ako, Chunggo. Ikaw, bangus, bangus, bangus. Kesa sa'yo, Chonggo, maitim at pandak! Ano, gusto mo na ng away? Ano to? Ano nangyari dito? Si Bibi ko nagpasimuno, ama. Ang pinakaayaw ni halika Pepe sa rito. lahat na halos araw-araw na nangyayari sa kanya. Bagamat mapait ang kanyang makaranasan dito, may nagawa pa rin siyang magagandang bagay gaya ng pagsulat ng kanyang pinakaunang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata na naglalayong magkaroon ng sariling identity ang mga Pilipino at maging mapagmahal sa sariling wika. Ang pinakamaling na estudyante sa taon na ito ay si Pepe sa pagpakita ng kanyang listo sa akademiko. Salamat po, maestro. Pepe, mahal kong kapatid, may nais akong ibigay sa iyo, ngunit tumungo muna tayo sa bahay at doon ko ibibigay ito. Opo, Manang Nining. Subalit, bago po tayo tumungo sa ating bahay, payagan niyo po akong tumungo sa simbahan para magdasal. Araw-araw itong ginagawa ni Pepe mula sa kanilang bahay patungo sa kanilang eskwelahan at pakikinig ng misa sa alas 4 at uuwi sa bahay ng alas 10. Pepe, dumating na ang sulat na nagsasaan na pwede ka na pumunta sa Calamba. Talaga, Manang Nining? Ako'y lubos na nagpasalamat at nagagalak. Si Rizal ay nagpatala at nag-aral sa Ateneo de Manila sa ilalim ng pangangasiwa ng Hisweta na Espanyol. Buenos dias, Kuya Pasiano. Buenos dias sa aking kapatid. Kuya Pasiano, Bakit, Pepe? pwede mo ba akong samahan ngayon? Ngayon ang unang pagsusulit ko. Sige, Pepe, sasamahan kita. Pagbutihin mo sa iyong pagsusulit, Pepe. Gracias, Kuya Pasiano. Tara na. Sinamahan ni Pasiano si Pepe papunta sa paaralan at sabay silang naglakad sa hagdan at nang nasaunahan na si Pepe sa silid ng kanyang pupuntahan, nakipagkamay si Pasiano kay Pepe at nagpaalam na. Buenos dias, estudyante. Buenos dias, padre. Kamusta kayo? Ayos naman po, padre. Mabuti. Simulan na natin ang pagsusulit ngayon. Kumuha ng isa at ipasa. Tapos na ang oras. Pepe, maaari mo bang kunin ang papel ng pagsusulit? Sige po, Padre. Ito na po lahat, Padre. Salamat, Pepe. Napakagaling, Rizal. Ikaw ay pumasa sa pagsusuri sa pagtanggap. Maraming salamat po, Padre.
Matapos makapasa sa qualifying examination o pagsusulit, Ito na po ang resulta humingi ng si aking Rizal pagsusulit. ng admission sa Ateneo Municipal. Patawad, ngunit hindi na kita tatanggapin dahil nahuli ka na. Tsaka, napakaputla mo, at ang payat pa, at ang liit mo para sa isang 11 taong gulang. Kahit na hindi tinanggap si Jose, ay may isang tao na tutulong sa kanila na ang pangalan ay si Manuel Ceres Burgos. Bakit ang lungkot mo? Hulaan ko, hindi ka natanggap, tama ba? Nahuli po ako at ang aking pangatawan na hindi kwalipikado. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sa anong paraan, Padre Burgos? Palitan mo lang ang apelyido mo sa Rizal. Bakit, Padre? Basta sundan mo ang sinasabi ko. Palitan mo ang apelyido mo sa Rizal. May sasabihin ako sa'yo. Ang kuya mong si Pasiano at ang pamangkin ko ay matalik na magkaibigan. Sino pamangkin mo, Padre? Ang pamangkin ko ay leader ng organisasyon. Siya ay ang ama ng Burgos. Francisco, nasaan ka? Halika dito, may sasabihin ako. Ano yun, Chudora? Francisco, sapat na ang natutunan ng ating anak. Kapag pinapunta mo pa siya ulit sa Manila at marami pa siyang natutunan at nalalaman, baka siya ay pugutan na ng ulo ng mga Kastila. Sige, Chudora, kakausapin ko si Pepe. Pepe, iho, matalino ka at ayaw kong baliwalain ang iyong katalinuhan. Kaya gusto kong mag-aral ka sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit, Papa, hindi ako sigurado sa kursong kukunin ko. Sinabi sa iyo noon ng iyong tagapagturo na pumili ka ng kurso ng pagsasaka o pagpapari. Oo, Papa. Ngunit naisip kong kumuha ng literatura, batas o medisina. Kapatid, hindi ko inikahit na kunin mo ang kurso sa batas dahil hindi mo naman ito kailangan. Dahil sa pambansang politiko sa ating bansa ay mahigpit at pinamumunuan ito ng mga Kastila. Kaya narapat na hindi mo ito kunin. Iho, ang gusto kong kunin mo na kurso ay patungkol sa filosofiya. Napalitan ko ang aking kurso sa pagmimedisina. Alam kong matatapos ko tong kursong ito at matutulungan ko ang sakit sa mata ng aking ina. Maniwala ka sa akin, Pepe. Ang iyong ina ay matagal na nagdurusa sa kanyang sakit, ngunit hindi siya napapagamot sa iba dahil gusto niya ikaw mismo ang magagamot sa kanya. Huwag kang mag-alala, Mama. Gagawin ko ang lahat para mapagaling ka at makakita ka ulit. Kung ang lahat na makikita ko ay pag-aabuso at kawalan ng pag-asa, mas gugustuhin ko lamang ang mabulag. El esqueleto, aqua, como un accesorio para los músculos. También protege vitales como cualquier idiota puede responder las preguntas. El cerebro, el corazón, los pulmones. Bueno, Fernando, por favor, quédate aquí. Sí, señor. Tú, por aquí. Sí, señor. Ahora, ¿me puedes decir sobre la disparidad en sus alturas? Este indio tiene menos huesos que Fernando. Lo que significa que somos superiores a los Filipinos. Bueno, aparte de eso, ¿qué más? Profesor, si la altura fuera la única razón por la que españoles son superiores, entonces, ¿por qué España ha algunas de sus colonias ante los nativos que son más bajos? ¡Verde! ¡Salir de esta clase! Pepe, ito ang magiging sekretong kasunduan natin dalawa. Pupunta ka sa Europa, mag-aaral ng medisina. At gagawin ng lahat ng paraan upang matulungan ang ating bayan.
Dito mo na manatili sa atin upang maalagaan ng ating magulang at para din mapakasiwaan ng bukid. Ngunit kuya, kung hindi na lamang ikaw ang pumunta, ba't kailangan pa ako? Dahil malaki ang pakinabang mo sa paglalakbay sa Europa. Hindi ka lang makakapag-aral ng medisina, kundi makilalantad mo rin ang baho ng mga Espanyol. May mga Pilipino kang may kilala dun at makakasama. Huwag kang mag-alala dahil malaya kang makakapagsulat, makakahingi ng reforma at ustisya na kailangan sa ating bayan. Ngunit kuya, hindi ako handa. Pepe, ito ay hindi lamang para sa akin. Meron ng mga kasamaan na kinonsulta ko upang mabigyan ka ng buwan ng pangkonsumo. Ngunit kuya, hindi ako papayagan ng ating mga magulang na umalis. Pepe, hindi naman agad nila malalaman yun. Malalaman nila pagkatapos mo umalis. Ngunit kuya, anong mangyayari sa amin ni Leonor? At bakit ba ang dami mong tanong? Pwede ba kahit isang beses, huwag mo muna isipin ng iyong sarili. Isipin mo muna ang kabubuti sa lahat. Jose, maaari mo bang iguhit si Segunda para may pamalas mo naman ang iyong galing sa sining? Jose, nandiyan na si Segunda. Paparating na siya. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa. Kamusta, Jose? Gusto ko sanang mapaalam sa'yo. Ako muna iuwi sa aming bahay sa Calamba. At baka hindi mo na tayo magkita ngayong bakasyon. Ako ay uuwi na rin sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam na. Dadaan naman kayo sa Calamba, di ba? Bago kayo pumunta sa Lipa. Magkikita pa tayo ulit. Paalam na, mahal kong Segunda. Jose, anak ko, ano ba yung iniisip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman, anak ko. Baka mapugutan ka na niyang iyong ulo. Sisko, mahal. Pigilan mo nga si Jose sa kanyang pinaplano. Mahal ko, hayaan mo na siya. Kung yan ang nais niya, ay bigyan natin siya ng pagkakataong magdesisyon sa kanyang sarili. Ina, suporta lang natin si Jose. Mas maganda siguro na maintindihan niya ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Mama, alis na po ako. May magagawa pa ba ako, Jose? Hindi nagtagal ay tinigilan din ni Jose ang pagsuyo niya kay Leonor Valenzuela. Isang Leonor pa ang niligawan ni Jose at siya ay si Leonor Rivera. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang nalimuyak kung nanaisin lang. Tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham ng Leonor, minsan ang hinihiling ko kay Bathala na hindi na lamang tayo magpinsan. Hindi ko na kaya kasing pigilan ang aking naramdaman. Gusto kong yakapin ang hinaharap ng buong puso na kasama ka at hindi kita iiwan magpakailanman. Subalit, Jose, paano kung malaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Ano na lang ang gagawin natin? Itatanan kita kung magkaganoon. Ngunit ngayon, itatago muna natin sa ating mga kamag-anak ang lihim nating ugnayan. Tatawagin na kitang Taimis Mila ngayon upang hindi sila magkakata.
At sa wakas, Viola, nakahanap na din tayo ng maglilimbag ng No Limit ang Hiri. Ang laki ng tipid natin sa Berliner na humingi lamang ng 300 pesos para sa 2,000 kopya. Masyado ka naman nagtitipid, Rizal. Kaya ko naman yung bayaran kasi sa iba tayo nagpapalimbag. Mas mabuti ng makatipid. Itong manuscripting ito ay binibigay ko na sa iyo. Salamat sa tulong mo. Balang araw ay mapapalitan ko rin ang kabaitang na idulot mo sa akin. Salamat, Rizal. Dumating na ang padala ni Pasiano mula sa Calamba. 1,000 piso ang natanggap ni Rizal at dali-dali niyang binayaran ang 300 piso ng kanyang utang kay Maximo Viola na ginamit Salamat, sa Rizal. pagpapalimbag Timbutin ng kaya noon. natin ang Europa. Masaya naman tayo. Maaari nga at nang may baunin akong kwento sa aking paglalakbay sa Pilipinas. Mahal kong ama, gusto ko munang humingi ng kapatawaran dahil sa aking pagtakas sa inyo upang makapag-aral dito sa Madrid. Ako po ay naghahanap ng karunungan na makatulong sa akin sa pagpapalaya sa ating bansa. Sa 15 ng Hulyo ay maghahanda na ako sa aking pag-uwi. Agosto na kasalukuyang taon ay makikita-kita na tayong muli. Nagmamahal, Jose. Inay! Itay! Jose! Anak ko! Theodora, ang anak nating si Jose, nagbalik na. Talaga ba? Nandito na si Jose, ang ating anak? Oo, mahal. Paano po itay? Anak. Paano po inay? Jose, aking anak, nandito ka na! Itay, inay, gusto ko sana bisitahin ang aking Yunor. Hindi maaari, Jose. Alam mo ba, mainit ka sa mga mata ng mga praile. Gusto mo na bang mawala sa mundong ito, Jose? Bilang ama, hindi ako papayag at iingatan kita. Kung iyan ang nais niyo, sundin ko. Sa pangalawang pagkakataon ay aalis muli si Rizal ng bansa. Hindi niya maiaatin na masaktan ang kanyang pamilya at mahal sa buhay dahil sa kanyang pagsulat. Alam din niya na mas makakatulong siya sa paggising ng nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung magsusulat siya sa ibang bansa. Excuse me. Ohayou gozaimasu. I would like to buy this book. How much will it cost in peso? Nani? Watashi ni harikai dekimasen? Here, take this 1,000 yen and keep the change. Goaiku atodaki. Arigatou gozaimasu. Isang araw ay nakita niya ang isang magandang binibini ng Japan. Nagtanong-tanong siya sa mga empleyado ng Legation upang mas makilala ang bilag. Watashi ni shitagate kudasai. Yoldutachi seiko osoi. Kora wa Rizal. Karawe kushikan, tikoko ni tudumario. Hajimemashite, Rizal Jose desu. Japan, anglais français. Sumimasen. Jibwa, I'm lucky that you could speak 2 languages that I know. Let us be friends and please take care of me. As you wish. Pinalawak ni Rizal ang kanyang kaalaman sa kasaysayan sa pag-aaral sa British Museum at Bibliothèque Nationale. Nakapagsulat din siya ng kanyang bersyon ng Morgans, ang Successos de las Islas Filipinas. Nakapagtatag at naging parte ng ilang prominenteng asosasyon
tulad ng La Solidaridad. Thank you for inviting me with you in this picnic. It's our pleasure, Jose. We have not done this in years. We found ourselves a son in you. Jose, would you like to try my grapes? I planted it myself. It is really sweet and tasty. Sure, Jetty. It's really sweet and tasty, Jetty. It seems like my daughter likes you, Jose. Nakababata akong kapatid, malungkot mo sabihin. Ngunit natalo ang kaso namin sa Manila. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito, pero nag-apela na kami sa Korte Suprema ng Espanya. Kung maaari ay pagsiwaan at tulungan ang mga nagdedepensa sa amin. Nagmamahal pa siya. Samantala, nahulog ang damdamin ni Patid Jacobi kay Rizal. Ngunit, hindi sila natuloy sa mas malalim na pagtitinginan. Cher Rizal, o itay bumanot, para que zultan zavu, sa mo rappel mon conversation tendre, je votre présence à ma écoute, au revoir, s'il vous plaît écrivez-moi, petite Susanna. Si Rizal ay nahulog kay Nelly, hindi lang dahil siya ay Pilipino, kundi dahil din sa angking talino at moralidad. Ngunit, Pourquoi un acceptes? Vous protestante? Le souhait de sol, may maluayot, si tu. Alors sayons ames à cette relation. J'espère que votre bien-être. And goodbye, my friend. Ama, ina, at mga kapatid, matagal kong inantay ang pagkakataon na ito na tayo ay magsama-sama muli sa isang hapagkainan. Halina, tayo ay magsaya sa pagsalubong kay Kristo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Simulan na natin ang Noche Buena. hindi alam ni Rizal na mayroon palang pinaplano ang Gobernador General na hulihin siya sa kanyang pagbabalik. Con la nota del cónsul en Hong Kong. Rizal está en camino a las Filipinas por ahora. Presentar un caso en su contra por la agitación antirreligiosa y antipatriótico. Apurar. Sí, señor. Nagkaroon ng madaming talakayan si Dispuhol at Rizal. Tinanggihan ng Gobernador General ang plano ni Rizal na maipadala ang mga Pinoy sa Borneo. Señor Rizal, hemos encontrado en las fundas de las almohadas de su hermana Luisa estos frailes pobres, que es una sátira contra frailes pobres. No sé de dónde salió ese. Cuando llegamos a Manila, los inspectores comprobado nuestro equipaje. Ese es nuestro. Silencio! Usted será acompañado por mi sobrino Ramon a Port Santiago. Hindi naglaon ay pinadala siya ni Dispuhol sa Dapitan. Siya ay hinatid ni Kapitan Delgras papuntang Dapitan na tinanggap naman ni Kapitan Ricardo Carnicero. Si Rizal ay tumira sa bahay ni Kapitan Carnicero. Siya ay binigyan nito ng kalayaan kaya hindi siya masyadong tinamad dahil madami siyang ginagawa.
Good day, Dr. Rizal. I would like to inquire the health of my stepfather. Okay, please send him in. I am sorry, but I cannot treat his illness because it is venereal. What? No! No, please! Treat my father, please! You need to do something! I am sorry, but that's all I can do. Nahulog ang loob ni Josephine kay Rizal. Tulad din ni Rizal na nahulog kay Josephine. Nalaman ito ni Mr. Tuffer at muntikan itong magpakamatay. Umuwi ng Hong Kong si Mr. Tuffer at iniwan si Josephine sa pamilya ni Rizal. Bago, di kailangang sabihin. Naging matamis ang pagsasama ni Rizal at Josephine. Sila ay nagnanais magpakasal, ngunit hindi sila pinayagan ni Father Obak dahil kailangan pang kunin ang pahintulot ng bishop sa Cebu. Sa'kin sundin ang damdamin o sumama ka sa'kin at tayo ay sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan habang tayo ay nalilikaw. Pakinggan ng puso, huwag nang bibitaw, huwag nang magtago-taguan. Kita naman sa liwanag ng buwan ang lihim na pagtingin kailan aaminin. Ang ngip ng hangin dinadala ka sa'kin, parang nakaplano, pero di sigurado na Sa mata ng Diyos, ang kasama. Jose, mahal ko, tinatanggap kita ng buong buo at nanaisi kong mamuhay kasama ka habang buhay. o sumama ka sa'kin at tayo ay sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan habang tayo ay naliligaw. Pakinggan ng puso, huwag nang bibitaw. Nagbunga ang pagmamahalan ni na Josephine at Rizal. Nagkaroon sila ng anak. Ngunit dahil sa hindi magandang biro ni Rizal ay ipinanganak ng maaga ang batang pinangalanan nilang Francesco. Ang bata ay namuhay lamang ng 3 oras. Hinuli si Rizal sa Barcelona at sinabi na ipapadala muli siya sa Pilipinas. Kinumpiska ng gobyerno ang mga papilis ni Rizal at siya ay dinala sa korte. El comité habla ya decidir que la asociación de tener un delito de traición a la patria se dice que es culpable más alta de toon duda razonable. Pulos Rizal! Ito ang unang pagkakataon na narinig ko sa iyo, Andrade, na para bang napakagaling mong magmura. Ang nangyari ay hindi tama, hindi patas, hindi nila tayo binigyan ng pagkakataon. Minanipula nila ang Pilipinas. Bakit galit na galit ka? Sa totoo lang, ako ang mamamatay, hindi ikaw. Hindi ko ito matatanggap, Rizal! At bakit, Andrade? Babalik na lang ako sa Espanya
Nahiya ako sa iyo. Nahiya ako sa lahat ng mga kababayan mo. Hindi ako nagtagumpay na ipagtanggol ka. Patawarin mo ako, Rizal. Wala ka dapat ikahiya, Andrade. Ayos lang naman ako. Ayos lang. Si Rizal ay nagpaalam na sa kanyang mga magulang, malalapit na kaibigan at sa kanyang mahal na si Josephine Bracken. Paalam na sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw. Edeng matyaga sa aming pumanaw, at perlas ng dagat sa dakong silangan. Ako'y mamamatay ngayong minamalas, at kulay ng langit na nanganganinag. Ibinababalang araw ay sisikat sa kabila niyang mapanglaw na ulam. Bayang humatik ang simoy ng hangin, bayang sa huning masayay awitin, nang nagdarabong ibon sa kuros ng dibing, ang buhay payapang ikinaaaliw. Paalam, anak, magulang, kapatid, bahagi ng puso, unang nakanaig. Ipagpasasalamat ang aking pag-alis sa buhay na ito. Paalam na liyaga, tanging kaulayan, taga-ibang lupa, aking katuwaan. Paalam sa inyo, mga minamahal, ang mamamatay ay ganap na katahimikan. Consumatomes! Fuego! Noong taon 1876, pinangunahan ni Andres Bonifacio ang sigaw sa Pugad Lawin, kung saan pinunit ng mga revolusyonaryo ang kanilang mga sedula bilang tanda sa pagtutol sa pamumuno ng Espanya. Bagamat sila ay humarap sa mga suliranin, ang revolusyon, ang tapang pamumuno at pagmamahal ng Bonifacio sa bayan ang nagpasiklab sa pagkakakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Namatay siya noong taon 1877, ngunit nanatili ang kanyang pamana bilang sagisag ng pagkabayanismo, sakripisyo at pakikibaka para sa kalayaan. Kasaysayan ng ating pagkatao, ng ating lahi, ay ang dugo ng kabayanihan. Mula sa mga bakas na iniwan ng ating mga ninuno, ating ipinagpapatuloy ang kanilang nasimulan sa mga paraang hinihingi ng anumang panahon.
Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami